Handa daw ho siya na magpa-DNA test. Okay rin yun. Ako, kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap, na itong si Wen Yi, ang pinapakilala niya na biological mother niya. No? Marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at tagalabas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalubilo nila na pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wen Yi, magpa-DNA test sila ng transparent. Ha? Transparent, open, may witnesses para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo na tama. No? At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. So yung nawawala na lang yung nanay niya. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wen Yi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya or nationality in this case. Any question related to this? Okay, Victoria. Sir, good afternoon. Sir, sabi ko ng abogado ni Mayor Go, si Atty. Stephen David, dapat factor hindi si Mayor. Kasi may tao sila yung factor doon sa 24/7. regulator and they maintain na kumpleto at legal documents yung Hongsheng at ng Dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, meron silang 24/7 na mga tao doon. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na violate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na nasabi ko nga, si Mayor Go ay nasa gitna itong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento, so hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the kwento niya yan But based on the documents, andun yung pangalan niya. Active Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, diba? Nakita niyo naman, pati yung application sa kuryente, sa kanya nakapangalan din. So may active participation para mabuo itong Pogo. Pero yung dating sinasabi niya, natural na part siya ng process kasi presidential power. So, hindi ko siya expect kasi yung application period naman, kung ano siya. Yeah, Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu. 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na-raid No? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya merong iba, pero again, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito No? At siya talaga ang may active participation gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. At at the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang 4 na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carion. Apparently, si Miss Carion is a clerk sa kumpanya nila. No? Nagtatrabaho siya sa mga GWOS and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung 3, may criminal records. No? 2 doon yung nahuli sa Singapore. Yung isa doon, mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, pag titignan mo yung kabuuan, yung partner mo, mga pugante, ikaw may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam
Parang parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh. Sir, last, saan na sila, Sir Ang Tubo and si Wendy? And kung nakalabas na po sila ng bansa, paano ma-apekto yung investigation? Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. That's last month. This is after the first hearing. Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizen sila eh. No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? So, kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy. Hindi rin natin hindi na makakapag-DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file rin kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na meron 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus foreigners ang kumuha. No? So magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, masyadong garapalan eh. No? Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate, 4 na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang binigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon, lahat Angelito Go. Pero ang pangalan niya is Jiang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. 4 times niya ginawa yon. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa eh. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies para hindi na validate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonya mo, susulat nila doon, tapos na. Wala na kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng peking mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo para hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot doon dahil yung nanghilot naman, wala namang lisensya yun. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito, walang lisensya. So, kumbaga, hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka. So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So, may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas. Yeah. Ang nakikita kong tatlong legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Pangatlo,
ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda nagre-regulate sila. No? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga pogo. So dun sa tatlo, may isa nang na-file na sir, diba? Tatlo Yeah, meron ng isa, in total. in total ban, yung alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file nun. No? So yung reforma nilang sa late registration and birth certificate system natin.